Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa Kawikaan ni Yahweh, isang Tagalog Bible Study Series kung saan ating pinagninilayan ang salita ng Diyos, talata sa bawat talata. Sa episode na ito, itutuloy natin ang Kawikaan Kabanata 2, simula sa talatang 10 hanggang 22. Ang tema ng episode na ito, iwasan ang masamang kaibigan, karunungang nagliligtas. Kawikaan 2, 10 to 22. Jen, 10. Kapag ang karunungan ay pumasok sa iyong puso, at ang kaalaman ay naging kaluguran sa iyong kaluluwa. 11. Ang pagbubulay ay mag-iingat sa iyo, ang unawa ay magbabantay sa iyo. 12. Upang iligtas ka sa masamang daan, sa mga taong nagsasalita ng masama. 13. Na nagsisitalikod sa mga daan ng katuwiran, upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman. 4. Na nangagagalak sa paggawa ng masama, at nagagalak sa kalupitan ng kasamaan. 5. Na ang mga daan ay baluktot, at sila'y liko sa kanilang mga lakad. 6. Upang iligtas ka mula sa masamang babae, mula sa di kilalang babae na may madulas na pananalita. 17. Na nagpapabaya sa kaibigan ng kanyang kabataan, at lumilimot ng tipan ng kanyang Diyos. 18. Sapagkat ang kanyang bahay ay lumulubog sa kamatayan at ang kanyang mga landas ay patungo sa mga patay. 19. Walang bumabalik mula sa kanya, ni tinatahak pa ang mga daan ng buhay. Kaya't ikaw ay lalakad sa daan ng mabubuti at mananatili sa mga landas ng matuwid. Sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mananatili roon. 22. Ngunit ang masama ay ihihiwalay sa lupain at ang mga hindi tapat ay bubunutin. Talata 10, 10 to 11. Kapag ang karunungan ay nasa ating puso, hindi lang ito impormasyon, ito'y gabay sa pag-iisip at kilos. Ang unawa ay magsisilbing tagabantay ng ating kaluluwa. Talata 12, inilalarawan dito ang mga taong lumilihis sa katuwiran, mahilig sa kasamaan, nagsasalita ng kasinungalingan at namumuhay sa kadiliman. Babala ito sa masamang impluensya, mga kaibigang humihila palayo sa Diyos. Talata 6 to 9. Ang masamang babae ay larawan ng tukso, mapanlinlang, makasalanan, at hindi tapat sa Diyos. Sinasabi ng talata na ang pumapasok sa kanyang landas ay hindi bumabalik. Ito'y babala sa pakikiapid, tukso, at maling relasyon na sumisira sa buhay. Talata 20-22. Sa huli, ang matuwid ay mananatili, ngunit ang masasama ay aalisin. Ang karunungan ay hindi lang para sa kaalaman. Ito'y para sa kaligtasan at kabanalan. Ang karunungan ay tagapagbantay ng ating buhay, hindi lang para matalino tayo, kundi para mailayo tayo sa kapahamakan. Ang masamang impluensya ay mapanira, masamang kaibigan, maling relasyon at tukso, lahat ito ay maaring sumira sa ating kinabukasan. Tanging ang matuwid ang mananatili. Ang Diyos ay makatarungan, pinoprotektahan niya ang kanyang bayan at nilalabanan ang kasamaan. Piliin natin ang karunungan mula sa salita ng Diyos. Maging mapanuri sa mga taong nagbibigay impluensya sa atin. Umiwas sa relasyon at tukso na humihila palayo sa Diyos. Manatili sa daanan ng mga matuwid kahit hindi ito popular o madali. Panginoong Yahweh, salamat po sa iyong babala at paalala. Tulungan mo po kaming piliin ang karunungan at umiwas sa masamang daan. Bigyan mo kami ng tapang upang putulin ang masasamang ugnayan at karunungan upang lumakad sa katuwiran. Ikaw ang aming tagapag-ingat. Itanim mo po sa aming puso ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay napagpala sa episode na ito, paki-like, comment,
at mag-subscribe sa Kawikaan ni Yahweh. I-share mo rin ito sa iyong pamilya at kaibigan. Abangan sa susunod na episode. Pagkakatiwala sa Panginoon ng buong puso, Kawikaan 3. Pagpalain ka ni Yahweh ng kanyang karunungan. Salita ng Diyos, tanglaw ng landas, gabay sa buhay, di maliligaw. Kawikaan ni Yahweh, aral ay wagas, karunungang tapat sa puso'y itatanim. Salita ng Diyos, tanglaw ng landas, gabay sa buhay, di maliligaw. Kawikaan ni Yahweh, aral ay wagas, karunungang tapat sa puso'y itatanim. Kawikaan ni Yahweh, boses ng karunungan, buhay ay binabago ng banal na kaalaman. Araw-araw